Hindi na naitago ni ang pinakaisa sa mga veteranang senador, Loren Ligarda, ang pagkadismaya sa mga opisyales ng Department of Energy under Secretary Sharon Garin. Dahil nagkaroon na po ng emergency public hearing ang Senado para alamin na nga ang tunay na kalagayan ng crisis na nangyayari sa gitna silangan na damay na ang Pilipinas, damay ang buong mundo dahil sa isyu ng pagtaas ng fuel at hirap ang supply. Ito. Of energy. Hindi pa ba yan krisis? Ayaw pa ba talagang yugyugin ang mga utak ng mga tao sa gobyerno para tanggapin na tayo'y nasa isang krisis? At sinasabi na that we will run dry. Pakipaliwanag po para maintindihan, mapondohan, nandiyan ang chair ng finance, para ang ibang ahensya ng gobyerno ay maghanda pa at masyado pang gipitin ang belt tightening sa paghahanda. We want to understand. Thank you, Mr. Chair. Ayan, no? The Chair for convening this very Talagang important hindi na ho crisis committee hearing. And yes, I came from the bar. Okay, so bahagi lang po yun nung may halong pagtatanong at galit na. Actually, nakaresist nga po ngayon ang Senado, pero dahil nga ho merong ganyang problema, kahit naka-break, legal naman po ang mga public hearing. Isa ho sa kinagalit niya nung opening ng hearing na yan, ang dumating lang po kasi mga undersecretary at wala yung secretary Garin. Dahil ang katwiran maraming schedule, parang hindi priority ang Senado, ay ang pinag-uusapan ay yung crisis nga po, kakulangan ng supply ng fuel. Kaya nagalit yung mga senador, kaya napilitan na kahit na late ay dumating si Garin. At lalo hong, nako, Secretary Garin, parang sa aking personal observation, mukhang hirap magpaliwanag. Hindi niya detalyadong maipaliwanag ano ang solusyon na kanilang ginawa. Anong paghahanda ang kanilang ginawa. Kasi hindi niya maipaliwanag ng diretsyo na mayroon bang kakulangan o wala. Ang sinasabi niya, merong stock. O kung merong stock, bakit yung iba walang supply? Kung merong stock dyan, bakit yung iba hindi makapagbenta? Dahil wala raw supply. So doon ho talagang nakakalituhan. Kaya posibleng pagdudahan talaga na baka kulang na nga, baka wala nga stock. Sinasabi lang nila na meron pang 45 days. Tapos ngayon, ang isa namang development, inamin na nila na sila daw ay nakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa na pwedeng makakuha tayo for emergency o temporary. Ayun. So, kung inyong susumahin yung mga statement, admission na talagang meron ng problema. May kakulangan na. Ayaw lang aminin kasi siguro ayaw nilang magkaroon ng negative effect or magpanik, makaka-apekto sa ekonomiya. Alam niyo kasi pagka wala talagang fuel, apektado ang ekonomiya ng bansa. Mahirap gumalaw. Hindi lang ang consumer, pati yung mga malaking negosyante, hirap gagalaw yan kung walang stock silang fuel. So pwedeng saywar lang, parang pahayag lang na merong stock para humapanik. Pero ang problema, ang tanong nga kung talagang may stock, ba't hindi nyo i-release para lahat ng gasoline station makapagbenta? Kasi may mga gasoline station na nagsara, wala talagang supply. At ngayon, yung pag-amin na sila ay nakipag-coordinate na, so ayun na yun. Kaya lang, baka masyadong late. Kung ngayon lang nakipag-coordinate, kailan pa darating yun? Di ba? Dapat noon pa. Bago naman nagsimula yung away sa pagitan ng Iran, Israel at Amerika, marami ng warning ang Amerika, marami ng sinabing balita sa international na mangyayari yung crisis na yan. Mangyayari yung away na yan sa Iran. Bakit hindi napagandaan? At pagkatapos nun, halos 3 o mag-iisang buwan na. 3 linggo, halos 1 buwan na. Yung crisis. Ngayon pa lang tayo naghahanap ng bibilihan. Yan ang sinasabi natin. Sayang yung mga utos. Sayang yung mga gustong mangyari ni Pangulong Marcos kung napakabagal namang gumalaw ng mga department secretary para ayusin. Itong problema sa enerhiya at fuel,
exclusive na yan ay nasa ilalim ng Department of Energy. Wala naman silang ibang ginagawa. Kung hindi yan ang tutukan, mag-produce ng oil. Siguraduhin may supply. Siguraduhin tama yung mga increase na ginagawa ng mga oil company. Sa ilalim ng Oil Deregulation Law, ang oil company ang magdidikta kung kailan at magkano ang increase ng fuel. Pero yung supply and demand, yan ang obligasyon ng Department of Energy na siguraduhin. May crisis man o wala sa gitna ng silangan. Dapat laging yung demand and supply sure yan. Ilan ang demand itong quarter na ito? Ano ang supply itong quarter na ito? Ganyan eh. Itong first quarter patapos na. Marso ngayon, di ba? So ang dapat pinaghandaan nila, yung second quarter, magkaano ba more or less ang mga kakailanganing oil product ng buong bansa at gaano kalawak, kalaki yung stock. Yun lang yun eh. Ba't hindi nila magawa? Yun lang ang trabaho ng nila. Palakasin at bantayan at maayos na supply ng enerhiya at fuel sa bansa. Pero pag dumating ang ganitong problema, nangangapa pa sila kung paano bigyan ng solusyon. Maraming press release, maraming interview, pero ang implementation wala, kulang. Alam mo yung mga oil companies, anytime pwedeng ipatawag yan ng Department of Energy, pakiusapan at pagsabihang tiyaking normal at maayos ang supply before crisis or during crisis. Yun naman ang negosyo nila eh. Mag-supply at magbenta. Di ba? Pero kung paisi-isi yung departamento ng gobyernong nagbabantay para sa proteksyon ng consumer, anong aasahan mo sa business community? Na siyempre, magre-relax sila. Ano man ang mangyari, kumikita sila. Hindi naman sila nalulugi. Kahit may crisis sa Middle East, hindi malulugi ang oil companies. Kasi yung binibili nila, papatungan nila. Negosyo yan eh. Yung stock nila, papatungan nila. Negosyo yan eh. Yun ang obligasyon ng Department of Energy. Uulitin ko, tiyakin ang supply and demand sa lahat ng oras. Ano man, may problema man o wala, ang mundo o ang ating bansa. Hindi tayo nagmamagaling, pero yun yung kailangan eh. Pero kung yung mga government official, naghihintay lang ng sweldo, kinsinas, katapusan at allowance, nagpapalamig lang sa opisina nila, alang ginagawa, dahil tuloy ang sweldo at allowance, kawawa ang mamamayang Pilipino. Laging kawawa ang mahirap. At kawawa rin ang Pangulo, kasi ang Pangulo umaasa na yung kanyang utos ay ginagawa. Pero kulang at hindi gumagalaw yung iba. Yan ang totoong sitwasyon. Kailangan matapang na liderato sa panahon ito. Hindi pwede ang malambot na style. Peace, like, and share.